Dito sa agriculture, kahit marumi ang kamay natin, sabi tingnan natin na marumi tayo kasi nandito na sa lupa. Pero ang passion, ang ano natin, yung life is nandito talaga. Happy morning sa ating lahat. Nandito tayo sa Humalon Farm, Balabagan, Lanao del Sur. Maayong buntag sa Bakir. Assalamualaikum. Pakilala muna ako sa sarili ko. Ako ang pangalawa na anak ni Mr. and Mrs. Amado Humalon. Nakatira kami dito sa Barangay Igabay, Balabagan, Lanao del Sur. 7 kami na magkapatid, 5 babae at saka 2 lalaki. Then, dito ako nag-aaral talaga from elementary, then to high school. Pinaaral kami ng papa ko, mama ko sa through sa magsasaka. Then pinaaral ako sa Cotabato, sa Notre Dame University. Ang kurso na kinuha ko yung nursing. Then nagkuha ako ng 18 units ng education sa Mindanao State University. Then after sa 1987, natapos ko yung pag-aaral ko sa nursing. Then nag-abroad ako for how many years? 15 years. Ang Saudi, then sa Abu Dhabi. Nagtrabaho ako doon as a staff nurse, then a caregiver doon sa Home for the Aged and sa rehabilitation center sa Saudi. Then pagdating ko dito, kasi talagang nakita ko ang hirap ng lugar namin na walang eskwelahan, walang skills training. Then nandito na sa isip ko na paano kaya ako maka-avail or paano ko makontak ang mga tao na makatulong sa lugar namin. Kasi wala talaga dito. Ang mga tao dito usually kung edad na 20, mag-asawa na lang, no, magsasaka talaga kasi ang layo ng mga eskwelahan. At that time, yung dumaan si Director Dayaan, gumawa kami ng pansit. Kasi yung sa trainings na yon is marunong na ako magawa ng pansit, tapos yung cracker through sa pansit din. Then dumaan sila Director Dayaan, team ni Director. After 1 week, talagang pumunta si Director Dayaan, hindi ko pa talaga nakilala na, ay, ito ba si Director Dayaan? Tapos sabi niya sa akin na, ako po si Director Dayaan, pwedeng makita yung ninyo, yung area. Then, after 1 week so amazing talaga. Then makita mo na ATI Agricultural Training Institute is a good service. At saka, ang ganda talaga nila. Hindi sabi na ako, yung pinalaki ko yung heart nila, ganun. Pero talaga, kasi kung may mga trainings kami na salihan doon sa ATI Tangtangan, talagang maganda ang serbisyo nila, madali. Then after 1 week, sabi ni Director Dayaan sa akin na sali ka, Amy, sa HAG, no? Mag-aral ng artificial insemination sa Manila. Talagang questionable yung sa utak ko. Kasi sabi ko, mag-aral ako yung sa baboy. Parang hindi, kasi hindi din ako kumakain ng baboy. Pero ang isip ko na business. Kasi agriculture is life and business. So isali na, sabi ko, hindi ko man yan kinakain. Business lang. At saka, siyempre, kasali siya sa livestock, pagkikitaan. Kaya yun, agad-agad gigrab ko yung opportunity na binigay ni Sir. Binigyan niya ako ng barangay, no, EI sa barangay. So, kumpleto ang set. Then, pinaaral pa ako. So, saan pa ako doon maghanap na libre, no, lahat. Libre, pamasahe, pagkain, ang serbisyo nila, tas sa trainings pa. So, saan pa? No, at that time, yung pag-aaral ko sa college, wala talagang magbibigay. Dito lang sa ATI, nabigay ang lahat. Pinaaral nila ako sa Lipa, Batangas. Talagang
amazing. Sabi ko sa sarili ko na, ganito pala na yung isang bore, through sa artificial insemination, mapabuntis mo yung ang daming saw. So, imagine, no, kung mag-aaral talaga, kasi advanced technology na tayo. Then, ang mga kaklase ko is, proud ako sa sarili ko na pinapunta doon. Nakasama ko yung mga iba't ibang lahi, Taiwanese, may sa Japan, no? Na kasali ko na kaklase ko pa, nakilala ko sila. Then, after that, no, pagdating ko dito, attend ako ng mga trainings with ETI, marami na livestock, pati na sa agricultural NC2, then sa organic pa. Dami kong natutunan. Ang pinakamaganda kay from agricultural crops production NC3, NC2 at saka itong sa landscaping parang related na, no, din sa livestock. Pwede pala na kung sa organic gawa ka tayo ng mga concoctions, pwede pa rin nating igamot, pwede nating ipakain, i-mix natin doon sa pagkain ng hog at saka itong sa ruminants. Kaya ngayon, sulit na ang ko talaga. Dito na ako nagko-concentrate, no? Focus na talaga ako sa agriculture at saka sa ETI. Mang daming nagtatanong sa akin, sabi nila, Amy, bakit naging agriculturist ka? Di ba nurse ka? So, ganon, no? Pero, naano ko na ang buhay talaga is, parang nagkamali pala ako, no? Nagkamali ng pagkuha ng kurso kasi ang ganda talaga ng agriculture. Kasi pag malaman mo na dito sa agriculture, kahit marumi ang kamay natin, sabi tingnan natin na marumi tayo kasi nandito na sa lupa. Pero ang passion, ang natin, yung life is nandito talaga. Mas malaki ang natimbang ko doon sa focus na ako ng agriculture. Kaysa doon pa ako mag-continue sa health sector. Bakit? Dito kasi sa lugar namin is very critical. Kung hindi ka makatulog, kukunin ka. May mga anak, may magpagamot. Tapos, ang kinaanuhan ko talaga, yung kinatakutan ko, kasi pag ma-mistake ka, na halimbawa, hindi naman kasalanan natin, di ba? Pag halimbawa, may talagang sakit niya yun is sobra grabe na. Tapos mabigyan natin ng kahit paracetamol lang, pero may mga side effects at saka mamatay siya or something. Tapos tayo ang pagbintangan. Kaya yun, inisip ko na talaga na parang hindi maganda. Dito na lang talaga ako sa agriculture. And then related, dito sa mga technologies na na-mention ko sa organic, di ba? Talagang binigay ni Ala sa akin na paano mo gamutin yung unang bigay ni Director Dayan sa ETI. Yung bore ko nga si Bless. Biro muna, alagang-alaga, paliguan, tapos ang ganda pa ng higaan. Na siya, yung kuko niya, para siyang natapisod. Tapos may sugat kunti doon sa kuko niya sa ilalim. Ang nangyari is nagsiswell. Swelling talaga, malaki na yung paan niya. Sabi, nag-worried ako, paano ko kaya ito? Tapos may ginagamit na ako na, tumatawag pa ako kay Doc Jerry. Sabi ko, Doc, anong gagamot dito? Antibiotics, pati kay Sir Errol, nagtatanong ako. Then at that time, talagang sinubukan ko yung oregano. Ang ganda pala, no, masabi natin na oregano is something ordinary plants, pero ang laki na maitulong niya doon sa livestock, sa bore ko. Kasi bakit? Dinikdik ko yung oregano, tapos ginuha ko yung katas. Yun, nilagay ko sa sugat, no, ni Bless. Tapos tinakpan ko ng oregano din na dahon. Tapos binalot ko siya ng tela, tapos lagyan ng cellophane. Kasi pag hindi siya lang lagyan ng cellophane, useless yung paglalagay ko ng oregano. Kasi malagyan siya ng tae, kung magtae si Bless, so siyempre, apakan niya. So din, infected din. Tapos para malinis talaga, binalot ko siya. Then, ang pag-apply ko is 3 times a day. Morning, halimbawa 6 o'clock, pagising ko, 12
12 noon at saka 6 p.m. Yun ang paggamot ko ng oregano. Then, kaya ngayon, masabi ko na organic no, nakasali doon sa oregano or the alternative medicine pang sugat. Hindi lang sugat ang makita ko doon sa oregano, pwede rin makuha natin na disinfectant or pwede rin na para hindi makalapit yung mga insekto. Yun, hindi din sila kagatin ng lamok. Okay, so doon sa mga ginagamit ko na pagkain ng mga hayop ko, lalo na sa ruminants at saka yung sa baboy, sa manok, yung una kong na-mention talaga is sinahalo ko na yung nyog, no, nudkod, tapos yung mga dahon ng papaya, dahon ng gabi, at saka ang i-mention ko talaga no, ang isabi ko sa inyo na importante na parang hindi din tayo pagod. Hindi ko sinasanay na ipakain sila na yung niloloto, hilaw na. Diretso na yun, hindi na nga tinadtad. Diretso na yun, kunin yung dahon ng papaya at saka ibigay doon sa sa boar or sa sow, no, sa lahat ko ng mga baboy. Then pero separate sila sa pagkain, yung mga maliliit ko, yung like yung mga piglets, yung una-una pa. So syempre mag-start ako sa kanila yung starter, tapos next the grower. Pero haluan ko din kasi ganito, we have to introduce talaga yung una-una kasi hindi pa sila yung pag-win pa galing sa nanay. Then after that, mga ilang days, start ko na sila, sinasanay ko na sila ng mga raw ng mga pagkain. Like yung sinasabi ko kanina na papaya, hinog. Kaya na-notice ninyo doon sa ko sa paligid is may maraming papaya. Hindi lang tao ang kumakain, pati na rin yung mga livestock ko. So lahat, pati kambing nga, kumakain ng papaya. Para ang isipin natin is para hindi tayo makasubra yung gasto. Kasi ngayon, sobra talagang mahal, no? Yung mga feeds, yung mga pagkain ng mga pang livestock, so sobrang mahal, ilang hundred yun ang sako. Kaya yun, tulong talaga itong mga pananim. Sa total sa ngayon na success ko, nakuha ko na yung dahan-dahan lang, no, na sa ruminants is nakuha ko na yung dito 10, then 22, 32 heads na yung ruminants ko. Then, yung sa baka ko is 10, pero walang kasali yung pinapaalagaan ko. May pinalagaan ako na 2. Then, yung inaalagaan pa nila na yung sa hogs, umabot na yun ng 10. Then, sa akin yung sarili ko doon, may 10. So, total is 20. So, 10 yung pinalagaan, then sa akin is 10. Then, may 2 na maliit. Hindi yun kasali sa mga malaki. So, naging 12 ang sa akin lang. Then, ang sa ducks naman, umabot na yun sila ng 50. Hindi pa na-hatch yung mga itlog nila. So, may mga 30 man yun na itlog. Then, yung 80 ko is, alhamdulillah, is talagang marami. Kasi yung 80 ko ngayon, umabot yun ng 52 na itik. Ang ducks ko is, yung ducks na bago, may 10, then 20, 30. Then, yun na, total. Then, ang ginagawa ko, kasi marami namang sa mga kapitbahay ko, sabi nila mong pwede alagaan. Okay, alagaan. So, yun ang ginawa ko ngayon. Pinapaalagaan ko yung mga piglets. Tapos, ang agreement namin is, kung mabuntis na, siyempre kung babae, no? Then, kung mga anak yun, meron akong isa. So, ako pa sa akin yung nanay, no? Kung mga anak na yun, so may share na naman ako. So, isa din yun na advantage at saka makatulong ako sa mga tao. Then ngayon, alhamdulillah, no, marami na akong pinapaalagaan, nabuntis na. Last week is nakabinta pa ako. Kaya, sabi ko na talagang I'm lucky, no, na at saka lucky rin ang ETI. Kasi swerte talaga ako na binigyan ako ng gano'n na project sa ETI. At saka sila din ay ETI, vice versa.
maganda rin ang ano nila sa akin, yung sa proposal na binigay kasi talagang lumago ito. Then dito naman sa ruminants ko at sa duck, ganyan din. Pero sa kaumpisa ko pa lang, no, pero makita ko na parang progress ito. Kung may success, meron ding mga challenges, no. Natural na 'yon kasi kung sa recipe pa may mga halo talaga na mga obstacles or hindrances na paano natin ma-overcome. Unang-una ang challenges ko na overcome ko talaga doon mismo, no, sa mismo doon sa area ng may mga ruminants. Kasi una ang mga tao na yung bakit ko yun binakod talaga ng husto. Kasi una, syempre yung kambing talagang mag-alis. Minsan kahit pa nga binakod yan siya, talagang kung maliit lang na butas is talaga silang lolusot. Punta sila sa ibang mga tanim. Then ayoko kasi na makasira din sila sa ibang tanim like yung sa mga mais. Kaya yon talagang binakod. Kasi minsan pinupuntahan kami, sabi niya, "Ma'am, yung yung kambing mo is nakakain doon sa mga tanim namin." So, yun binakod ko din. Isa din, may mga taon din na sobra pasaway kahit binakot na, puntahan pa rin. Doon sila magdaan. Kaya yun ang ginawa namin is nilagyan ko talaga ng mga maraming kahoy para hindi sila makadaan doon. Natural na lang yun. No? Minsan din kasi may mga tao na pasaway din na hindi sila makaintindi kung ano yung hirap namin na daanan. Then, at saka talagang na-overcome ko rin yun. Kasi ang ano pala, no, paano ko talagang namadali na solve yung mga problema na kahit ganun lang. Ang una-una is explanation. Then talagang gi-explain ko sa kanila na wag na kayong dadaan dito kasi may mga ano na ako, may mga tanim at saka yung may mga hayop. Then isa pa is talagang ilipat. Mga for how many months ngayon kung talagang dadami na itong yung mga hogs ko is talagang ilipat ko ito para kasi maamoy ko sarili namin, no, sariling amoy yung sa mga baboy. Kaya is ilayo ko sila para hindi din sa gabal, no, hindi din tayo makakita. Dito naman sa future, no, future plans ko sa Humalon Farm, talagang malaki. Kasi bakit na ginawan ko doon, sabi ni Sir JL, parang hindi na ito lang simple na farm. May mga ano pa doon, may mga landscape, may nilalagay doon ng mga pang tourism. Kasi yes po. Una doon is i-apply ko talaga yan sa DOT, no, Department of Tourism. Kasi wala dito sa amin sa Lanao del Sur. Mabuti na lang is mayroong mapasyalan yung mga tao kahit may mga kambing yan or baboy or ano, kasi pwede naman magparang zoo, no? Then makita nila doon na ay may Humalon Farm pala dito, pwedeng mapasyalan natin. So yun ang una. Then second is talagang ipaano ko yun, ipalaki, ipa-develop ko talaga. May mga plano na ako na hindi lang ako magsasabi ngayon na talagang 100%, pero nandoon may ginagawa, may hakbang na ako na ngayon di-process ko na para talagang lumago siya. Then mga 6 months from now, talagang makita ninyo nga paano yun naging ganon ang Humalon Farm. Kaya ngayon, sabi nila sa akin, yung mga kakilala ko, sabi nila, "Ma'am, tulungan mo kami maging ETI." Yes po. Kasi ang ETI is walang limitations. Wala silang sabi na boundaries na doon lang sa Region 12. Tingnan mo, abot sila dito sa Lanao del Sur. Kinuha nila ang buong area ng farm. Nagkataon lang talaga na ako ang pinakauna na naka-accredit naka-apply ng as a learning site. Pero hindi ko lang sa sarili ko, hindi ko inalsa yung sariling upuan. Pero nagsasabi talaga ako ng totoo na nakuha ko to, naging success ako sa farming, sa agriculture kasi talagang naghirap ako.
at saka makita naman no na ang result na nandito sa akin ngayon, meron na akong pagkikitaan. Yung time na pandemic, saan ako nagpunta? Dito kami sa farm, dito kami matulog, nagtatanim kami ng kahit ano lang, yung mga kamuti, meron kaming nag-alaga kami sa mga hayop namin. Hindi namin pinabayaan yung bigay ng ETI. Kaya yung ngayon, alhamdulillah, no? Praise God na talagang fruitful. Makita namin dito na happy talaga ako na makita ako yung kambing ko na dumadami, na buntis na. Tapos yung ducks ko, tapos yung itik ko, na kung makita ninyo, no, na dumadami na rin. Then, I'm proud myself sa Humalon Farm, sa buong team ng Humalon Farm. Talagang bigay ako ng pasalamat doon sa ETI, Agricultural Training Institute, kay Director Dayaan, sa lahat ng mga staff na tumutulong, sumusuporta. Walang sawa sila nagsusuporta sa akin. Then, syempre, no, si Director Ruth, na siya yun ang nag sa akin sa artificial insemination. Then, pasalamat din ako sa MAFAR kasi bakit din ako magpapasalamat sa under ni Sir Makabangon. Salamat din sa kanila kasi malaki din ang tulong nila sa akin. Then, salamat din sa mayor namin, si Doktora Edna Benito. Siya yung mayor namin dito na pinakamabait. So, salamat sa lahat na naging ganito ako, naging success sa agriculture. Salamat sa lahat at saka encourage ko talaga ang lahat na yung may mga sariling lupa. Sabi ko sa kanila kahit hindi naman lahat na sabi na love nila yung agriculture. Pero talagang inaisa-isa ko sa kanila paano mo maging love yung agriculture, yung pag maging farmer. Talagang saludo ako sa ETI, sa TESDA, lahat ng mga links ko, no, naging PCA kasi sila din nagbibigay ng mga fertilizer sa kanyugan. Lahat ng mga links ko kasi napasukan ko na yung DA sa PCA at saka pero number 1 ang ETI. Kasi siya talaga ang nagsusuporta sa akin. Salamat po!